Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:29. Teka, basa ulit tayo ha yung mga pumasok na bagong mensahe dito sa ating live stream ha. Sabi ni Tita Lina ho, aba yung mga anak ko naloko rin sa mga game pero hindi nila pinabayaan ang pag-aaral nila. Ayun, yan ang dapat, di ba? Ito malamang inire-rewardan mo yan Tita Lina ho, kaya hindi pinababayaan ang pag-aaral, hindi ba? Yan ay laro lang ha, dapat meron kang limit dyan. Ito si Jun Tantoko. Present din from the Big Apple. Uy, anong oras dyan sa Big Apple? Tapos dyan sa Binangonan, Rizal, nakatutok naman si LV Vedwa 9868. Ayun. Tsaka si Werisha, yun, watching from Imus, Cavite. Tsaka si Beth Kamaing naman from Marikina naman siya. At tsaka si Donald Figueroa Bagisa. Happy Friday. Hoy, happy weekend po sa iyo ha. Happy weekend, Donald Figueroa Bagisa. At si Maribel Biaya na, yan ang mga nasa live. Mamaya ulit, babati ulit tayo. Kasi nasa linya na natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po at ng Manila Police District at ang hepe po ng PIO ng MPD. Magandang gabi po, Major Ines. Jeff Caparas po, welcome po sa program, sir. Yes, Sir Jeff, isang mapagpala at kalmadong gabi sa iyo. Ganun din sa mga nakatugay-gay sa inyong programa ngayon. Major, kamusta ho ang sitwasyon sa Maynila? Meron pa ho bang mga realista doon sa mga rallying point po sa MPD? Go ahead. Kanina, Sir Jeff, nagkaroon tayo ng pagkilos dito sa may lugar ng CRB Mindiola kung saan itong ating mga progressive group ay nanggaling ito sa may rotonda at pumunta ito sa may CRB Mindiola kung saan nga nag-start yung kanilang program ng mga alas 2:30 ng hapon at tatapos naman ito pagdating ng alas 4 ng hapon. May nangyari ho bang girian, Major, o talagang generally peaceful naman ho nangyari? Wala nga naman kagandang pumukaw sa ating kamalayan, naging mapayapa naman yung ating kilos protest at natutuwa at nagpapasalamat naman tayo doon. Kasi sabi nga natin na Sir Jeff, wala namang bagay na hindi naayos na maayos na usapan. Totoo yan. Sabi nga natin, even though yung ating Mindiola ay hindi ito kasama sa Freedom Park na Maynila, pinayagan natin sila na makapaglabas ng kanilang iba-ibang mga hinaing, yung iba-ibang issue. At marami tayong mga nakita doon, yung mga iba-ibang mga leader ng iba't ibang mga sectoral organization. Kung saan nga napag-usapan na ang mahalaga, nandun sila maging maayos lang, kalmado lang at organisado yung kanilang gagawing kilos protesta. At yun ang nangyari pagkatapos naman na makapagsalita yung mga leaders doon, kaya pa naman silang lumisan doon sa lugar. At kanina na-estimate natin yung dami ng mga kababayan natin pumunta doon, mga more or less, mga 700 mga naandun. Tsaka naman Major, talaga namang dapat hindi na ho magkaroon ng girian dahil pinayagan nyo sa kabila ng walang permit hindi ba? Ito report ni Bert Dizon kanina Tama kayo dyan, Sir Jeff. Kaya nga ito yung nagpapakita na mataas ang pagrespeto natin sa karapatang mamahayag ng ating mga kababayan. Ito ba ay pabor o hindi pabor sa ating gobyerno. At kung mapapansin nyo, dito sa Luzon ng Manila, meron tayong 4 na Freedom Park dito. Correct. At paulit-ulit nating pinapaalala ito. Ito yung Iwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilo at Plaza Moriones. Pero itong lugar kung saan sila pumunta, hindi man ito kasama sa Freedom Park, pero nakita naman natin na pinayagan natin sila. Ang maganda lang dito sa naging usapan na walang kaguluhan, walang magkakalat, walang magkababantalay at naging maayos naman lahat. Tsaka sa kabila niyan Major, kasi holiday din ngayon, so may kaluwagan din ng trapiko no. Tapos na hindi rin bumabiyahe ilan nating mga kapatid na jeepney drivers Kaya nakakadagdag din ho yan no. Kaya medyo maluwag ang daloy ng trapiko kanina. Tama kayo dyan, Sir Jeff. Kaya nga nakikita natin kung bakit nakikiusap tayo dito sa iba't ibang mga progresibong grupo na kung maaari wag dito sa Mindiola dahil unang-una, marami tayong naaapektuhan. Kaya nga palagi natin pinapaalala sa kanila, Sir Jeff, na ang kalayaan ay nagtatapos kapag ang karapatan ng iba ay kanilang natatapakan. Marami tayong mga kababayan, mga estudyante. Itong lugar kung saan palagi pinupunta, alam naman natin, paikot ng mga eskwelahan ito. At daanan din nito ng mga kababayan nating uuwi, papasok sa kanilang mga trabaho at uuwi sa kanilang mga tahanan. Kaya nga palagi ko pinapaalala ng karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Tignan din naman nila yung karapatan ng iba na habang nakalukip-kip ay natatapakan. Kamusta pala sir? Kayo ho ba'y nag-deploy din kahapon tsaka kanina ng mga libreng sakay ho dyan?
Sa MPD? Tama kayo dyan, Sir Jeff. Kahapon nagkaroon din tayo ng transport strike pero wala namang epekto ito sa lungsod ng Maynila. Ganun pa man, hindi tayo naging kampante dyan. Meron tayong mga contingency plan. Kung sakaling meron tayong mga mananakay na maapektuhan, meron tayong mga magagamit na sasakyan. Katulong natin dito yung lokal na gobyerno ng Maynila. Pero dahil doon sa monitoring natin, maaga yung ating monitoring, wala naman tayong mga mananakay na naapektuhan dito sa transport strike rather. At sabi ko nga, ganun pa man, may mga nakaantabay tayo dyan na mga maaaring magamit sa sasakyan ng ating mga kababayan. Cambio lang ho ako ng konti, Major Ines. Kamusta na po yung investigation natin dun ho sa pagpaslang ho, dun sa aid ni Yorme, ni Mayor Isko Moreno? Ipagharap na natin ang kaukulang reklamo itong suspect dito. Itong dalawang suspect, yung isang sumuko si alias B-Boy, ito yung sumuko, ito yung driver ng motorcycle. Correct. At itong gunman na si alias Flo G, na hanggang ngayon pinaghahanap pa rin natin. Naisampa na natin yung kaukulang reklamo sa kanila na robbery with homicide sa tanggapan ng Tagausig sa lungsod ng Maynila. Ganun pa man, itong si alias Flo G, yung gunman, tuloy-tuloy nating hinahanap kasi meron siya mga existing pa rin mandamiento de arresto. Na yun ang ginagamit natin para tuloy-tuloy yung manhunt natin sa kanya. Ito namang driver na sumuko dito, nalaman natin napakarami nitong warrant of arrest. Na meron pa tayo kanina, meron ding sinerve na naman sa kanya na kasong robbery. Robbery sa Quezon City, meron siya sa Baguio. At nalaman din natin, nakalalabas niya lang din sa kulungan dito sa Muntinlupa. Lumabas ito ng 2024 sa kasong illegal possession ng firearm. At sabi ko nga, talagang dapat itong mga tinatawag nating mga anay ng lansangan alisin natin para magkaroon ng kapanatagan yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Pero Major, ang lumalabas lang hubang motibo talaga ay robbery o may mas malalim pa ho? Tama kayo dyan, Sir Jeff. Yun ang nakikita natin. Talagang hindi naman target itong biktima natin. Kung hindi, random lang ito, naghahanap lang sila ng mga potential target nila. At nakita nga nila itong kanilang biktima na dating Police Maynila na nakapagretiro na may mga suot-suot na mga alahas. At dahil dito, ito yung nagtulak sa kanila na para gawin yung kanilang masamang balak. At ang nakakalungkot nga rito na nagawa pa nilang mapatay itong ating biktima. Oo nga Tapos since nabanggit nyo ho na patuloy nyo hong sineserva ng warrant itong si alias B-Boy, tama ho ba? Ano-ano ho ba mga kaso nito? Patuloy natin hinahanap itong si alias Flo G. Yung B-Boy, Sir Jeff, nasa kustudiya na natin yan. Oo, pero may mga warrant pa. At napakaraming warrant of arrest ang siniserve sa kanya ngayon. Grabe. Dahil nalaman natin, marami siyang mga iba-iba pang kinasangkot ang krimen. Meron siyang 2 counts sa Baguio, robbery ang kaso niya ron. Tapos sa Quezon City, ganun din. Meron din siyang robbery sa Quezon City. At marami pang iba. At tulad na nabanggit ko, ito pala ay kalalabas lang din sa Muntinlupa noong 2024 kasi nakasuhan din siya ng illegal possession ng firearm. Kaya nga sabi ko nga, ang palagi nating sinasabi na itong mga katulad ng mga ito yung mga tinatawag nating anay ng lansangan na dapat maalis na para magkaroon ng kapanatagan yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. At hindi lang dito sa lungsod ng Maynila kasi itong grupo na ito, Sir Jeff, ay umiikot dito sa Metro Manila. Dumadayo talaga sila dito. Kaya nga sabi ko nga, ito yung mga dapat maalis na sa lansangan at yung ating mga kababayan na magkaroon ng kapanatagan. Tsaka ang natawa nga ako, Major, nung napanood ko rin yung may nag-forward sa akin yung habang ini-interview to si alias B-Boy, para bang tila baga sinisi niya pa ang QCPD, para bang sabi niya, di ba? Yun ang sinasabi niya, na sa mga police QC, may ganun pa siyang sinabi, di ba? Tas ang dami niya palang kaso, no? Tapos bakit sinisisi niya ang QCPD na sumira sa kanya? Yan ay choice niya na hindi ba? Patong-patong na ang kaso niya Tama kayo dyan, Sir Jeff. Yun lamang ay alibay niya para ma-justify niya yung ginawa niya. Pero kung makikita natin, ang dami niyang mga record, ang dami niyang mga warrant of arrest. Grabe. Kaya sabi ko nga, tama lang na nasa kustudiya natin siya. At voluntaryo na rin siyang sabi nga, sinurrender niya yung sarili niya kasi sabi nga natin, pilit din ng ating ama na lungsod ng Maynila kung kailangan natin balik na rin
ang lahat ng lugar sa Maynila para mahuli lamang natin yung mga katulad ng mga ganitong mga anay ng lansangan gawin natin para magkaroon ng kapanatagan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Oh, tsaka sabi nga ng QCPD, Major, naglabas sila ng statement kanina yung sinabi ni Biboy misleading and unfounded. Pero sa kabila nun ang sabi ni Brigadier General Randy si Glenn Silvio, paiimbestigahan niya pa rin kung talagang merong paglabag yung mga tauhan. Nararapat lang naman yun, hindi ba? Tsaka to si alias Biboy, siguro sa pangalanan mo kung sino, hindi ba? Hindi yung kagaya nga ng sinabi mo, Major, alibay, hindi ba? Para lang ma-justify yung sinasabi niyang ginawa niyang iyon, hindi ba? Tama ka doon, pero sabi nga natin, Justice Palukitor, nakita naman natin kung ano yung ginagawa niya. At wala siyang ibang dahilan para sabihin, isisipan niya yung nangyayari sa kanya at yung ginagawa niya doon sa mga pulis ng Quezon City. Nakita naman natin na meron siya mga previous record, may mga warrant pa rin siya. Dami Hindi nga. pa natin alam, baka meron pang mga nabiktima na hindi nakapagreklamo sa kanila. Isa pa yun. Kaya nga sabi ko nga, ang mahalaga na sa kustudiyan na siya ng Police Maynila at sabi ko nga, lahat ng mga ginawa niya, pagbabayaran niya ito sa batas. So ano na pong status ng paghahanap doon sa gunman, Major? Sabi ko nga, malapit na rin natin siya matumbok. Napaka-elite na ng mundo niya. At kung nakikinig siya ngayon, sabi ko, binibigyan siya ng pagkakataon. Na habang may pagkakataon pa, sumurrender ka na at maliit na yung mundo mo. Sabi ko, mahaba ang kamay ng batas para sa lumalabag dito. At saka, Alam natin, sabi nga natin, kahit magtago ka ng matagal at kung saan-saan ka pumunta, mahuhuli ka ng mga Pulis Maynila. Siyempre, ultimatum na ni Yorme ito, Major, hindi ba? Baka meron pang bilin ang inyo pong District Director tsaka yung guidance ni Mayor Ho sa MPD. Go ahead, Major. Unang-una, Sir Jeff, gusto nating ipaalam sa ating mga kababayan, magkaroon po kayo ng kapanatagan. Palagi pong nakaangat ang aming kalatag at nakaumang po ang aming tabak. Laban po sa maniligalig at balak manlugalag ng ating lugar sa Nikalan. Ito po yung timbulan ng Laya at Diwang Dakila, lungsod po ng Maynila. At mapapansin po natin, patuloy po nating pinahigting ang presensya ng ating mga kapulisan sa ating lugar Tanikalaan, sa mga panulukan at kahabaan. At yun nga, Sir Jeff, ang pakiusap lang natin, tulungan nyo rin po kami kung meron po kayo mapapansin na makainay-nalang individual. Base po sa kanilang mga presensya at galaw, i-report nyo po sa amin. Tumawag po kayo sa numerong 911. At makikita niyo po yung kagyat nating aksyon tungkol dyan. Maraming salamat po sa inyong oras, Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po at napaka-snappy na hepe ng Public Information Office ng MPD. Salamat, Major Ines. Mag-iingat. Happy weekend. Maraming salamat, Sir Jeff. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO, ng aming pong District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at legalidad na serbisyo.